Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Umabot na po ang bilang sa mahigit 4,000 at kasama na po riyan ang mga namatay sa mga ospital na nasira ng bagyo na nalapatan sana ng Lunas kung sapat ang mga doktor at pasilidad. Samantala, tiniyak ng DSWD o Department of Social Welfare and Development na nabigyan na ng ayuda ang halos lahat ng nasalanta sa Leyte. Sisimula na rin daw ang Cash for Work program ng gobyerno. May report si Chino Gaston. Marahil habang buhay dadalhin ng mga taga-Tacloban ang bangungot ng bagyong Yolanda. Dahil ang tila pakikipagbuno kay kamatayan, nagpapatuloy para sa mga nagkasakit at ngayoy hirap sa gamutan. Dito sa Eastern Visayas Regional Medical Center, nakilala namin si Mang Buenaventura na nakikipaglaban sa pneumonia. Ang pag-asa niyang mabuhay nakasalalay sa handheld ventilator na manu-manong binobomba. Dahil nga nasira ng tubig ang karamihan ng equipment dito, wala ng ventilator para sa mga pasyenteng tulad ni Mang Buenaventura. Si Baby Bernard nga, manu-mano ring binobombahan ng oxygen ng kanyang mga magulang. Ilang oras matapos naming makapanayam ang kanyang ama noong November 17, binawian ng buhay ang sanggol. Gaya ni Baby Bernard, nasawi rin ang 7 iba pang sanggol dito sa ospital na ito. Ang dahilan nito, walang sapat na pasilidad at komplikasyong hindi naaagapan dahil kulang nga ang mga medical equipment. As far as facilities naman, ini-improve namin yung mga surgical capabilities nila. And we are trying to, as I said, improve system here in terms of logistic, communication. Siksika naman ang mga nagpapagamot sa nag-iisang pampublikong ospital sa Ormoc City. Pero pinagtiyatyagaan ito ng mga nasalanta. Wala kaming pera ipa-scan kay kuwang god nadaot gud kami sa yung hangin, yung sa Yolanda. Ang OSPA Farmers Medical Center naman, bumigay na ang kisame. Nang mawalan ng kuryente ang ospital, 2 agad ang pasyenteng namatay. Marami ngayon ang umaasa sa mga mobile hospital na itinayo ng medical teams mula sa iba't ibang bansa. May dumating ding medical assistance mula sa Korea. Nilinis nila ang isang ospital at nilagyan ng iba't ibang aparato. I hope to continue this kind of medication and this kind of medical service to the Philippine disaster people. Sa labas ng paggamutan, kanya-kanya ring remedyo ang mga walang matutuluyan. May mga nabigyan na ng tent na masisilungan. Pero mas marami pa rin ang tumitira ngayon maski sa mga tumagilid na sasakyan. Ang mga classroom sa Leyte National High School halos okupado na lahat ng mga evacuee. Pagdating sa pagkain, pagalingan muna sa pagdiskarte. Sa bayan ng Alang-Alang, matiyagang iniipon ng mga residente ang mga palay na naggalat sa harap ng nasirang NFA warehouse. Ibinibilad nila ang palay saka ipagigiling para maging bigas. Muli naman pagditiyak ni DSWD Secretary Dinky Soliman na bibigyan na ng ayuda ang halos lahat na nasalanta sa Leyte. Kung merong mang ng tulong, pwedeng mag-text sa kanilang hotline. Dapat isama sa mensahe kung saang barangay, munisipalidad o probinsya ang wala pang ayuda. Lahat tumulong. We're moving as a nation. Everyone's moving. At ngayong unti-unti na raw nakakabangon ang mga survivor ng bagyo, sisimulan na raw ng gobyerno ang Cash for Work program para kahit paano may maipangpuhunan ang mga nasalanta sa kanilang pagbangon. Mula dito sa Tacloban, Leyte, Chino Gaston, GMA News.